Pupuntahan kami. Magsasubmit kami ng aming Korean visa application. So, tatry namin. Papunta na kami sa W Expressly pa. So, yun yung pinili namin. Talagang, isa sa pangarap kong country ang Korea. So, naka-avail kami ng piso sale noong March 28, 2025. And by the way, ano pala ngayon? September 9. So, target namin, nakabili na kasi ako ng ticket. So, medyo risky yung move na bumili na ng ticket kahit wala pang visa. Kasi medyo mura naman kasi talaga yung na-avail namin sa piso sale. So, ayun. So, tatry. Kahit risky. So, I decided na mag-DIY kami. Medyo pricey lang ng konti. Pero kasi, convenience-wise, i-deliver na lang siya sa bahay namin, yung passport, basta within 15 working days. So, magbabayad lang kami ng 1,900. Kasi 900 para sa processing fee kay KVAC, tapos 1,000 para kay W Express, para sa service fee din nila. Kasi nga, ipapadala na lang nila sa amin. So, kung mag-i-agency kasi kami, meron kasi ako nakitang agency na 1,888 lang yung kanilang price. Pero kasi, pupunta pa kami dun sa mall. Kasi usually nasa mall sila. Pupunta pa kami sa mall. And then, pag kukunin na namin yung passport, kailangan naming puntahan din sila doon. So, parang mas matagal pa. So, at least KW Express, parang within 15 working days, okay na. So, dala na syempre namin yung application. Pili namin pala yung simplified visa application kasi para mas mapadali. Regarding sa simplified, hindi na kayo magsasubmit ng ITR, bank statement, tsaka bank certificate. So, yun din kasi yung medyo madugo. Yun yung medyo mahabang, nagpapakapal ng document. So, kasi may credit card kasi ako and I am a BDO credit card holder. So, pasok doon kasama sa requirements. Tapos, yung asawa ko ay PRC holder naman. Tapos, meron din siyang credit card na pasok din, which is BPI. Share ko lang din yung mga requirements, no? So, pinaka-importante talaga yung visa application form. Dapat printed yun, hindi pwedeng handwritten kasi bawal na yung handwritten, so dapat computerized talaga siya. Then 5 pages yun. Tapos isa din pala sa naging pagkakamali ko, pag nag-print pala kayo, make sure talaga na yung passport photo nyo ay swak talaga siya doon sa pakita ko sa inyo. So, parang dapat yung passport photo ay swak talaga sa box na nakalaan. Kasi pag print nyo kasi to, may box para sa photo, no? So, dapat swak doon yung picture, yung passport. At saka dapat talaga sakto yung size ng photo nyo na 35 by 45 mm. Kasi kung hindi, pwedeng reason yun para ma-deny tayo. Then, yun, passport size photo na ilalagay doon. Then, syempre, original passport, kailangan dalhin. Tapos, photocopy na din ng bio page ng passport. Tapos, meron din kasi dito na valid photocopy of valid visas and stamps of OECD member countries for the past 5 years. So, hindi naman applicable sa amin kasi hindi pa kami nakakapunta sa bansang kailangan ng visa. So, this is our first time. Tapos, ayun, simplified nga yung in-applyan ko. So, photocopy ng credit card ko. So, actually kay KVAC, kahit front lang front ng credit card. So, pero kasi kay W Express, front and back. So, tinabunan ko na lang yung CVV para syempre, for my security din naman. So, ayun. So, photocopy ng credit card, tapos copy ng latest 3 months billing statement.
So, yun lang naman. Tapos, since I am self-employed, so, nagpakita lang, ay, syempre, copy din ng DTI at saka mayor's permit yung binigay ko na proof na I am self-employed talaga. Then, ayun, so, sign KVAC Data Privacy Consent Form. So, ayun, alam kong isa din to sa pinaka-importante pag pupunta kayo sa KVAC, pag sa KVAC talaga yung mag-a-apply. Simplified kasi, kasama na din kasi doon yung sa asawa, yung anak, parang kumbaga yung immediate family members ay parang kasama na siya dito. So, kunyari, sa anak ko, so since guarantor niya, ay guarantor ko siya, natama ba? Baliktad. So, since ako sasagot, nilagay ko kasi sa form, ako sasagot lahat nung kay George. So, lahat ng documents na meron ako para mag-a-apply na din sa kanya. Kaso nga lang, pagdating kasi sa bata, since minor siya, no, so meron dito kasi nakalagay na original school certificate of employment. Eh, hindi pa naman siya nag-aaral kasi hindi pa namin siya pinapapasok sa school kasi 3 years old pa lang naman siya. Pero alam mo iba, pinapapasok sa school. Pero hindi pa kasi namin siya pinapapasok. So, wala siyang original school certificate of enrollment. So, ang ginawa ko na lang, gumawa na lang ako ng explanation letter or cover letter na explain ko dun. Pero in-address ko sa Embassy of Korea na hindi pa siya pumapasok. Kaya wala akong may provide na original school certificate of enrollment. Tapos, birth certificate din ng bata kasi syempre kasama niya kami, parents. Tapos, marriage certificate, isa lang sa amin ang pinapasubmit ko kasi kasama naman kami. So, feeling ko, kahit nakalagay dito sa requirements ng student na need din. So, ang ginawa ko, hindi ko na pinasama yung marriage certificate dun sa anak namin. Kasi nga, kasama niya naman na kami. At saka may marriage certificate naman ang sinubmit din ng sa asawa kong file. At saka may napanood din kasi ako sa isang vlogger din na mommy na hindi na tinanggap nung taga-KVAC yung marriage certificate na nasa file nung sa anak niya. Kasi nga, may sinabit na yun sa asawa. Post ko na lang kung ano yung mga kailangan. Pwede nyo din naman makita sa Korean Visa Application Center website yung full details ng requirements. Kaya ko lang din pinili pumunta ng KVAC kasi medyo malayo din eh. So, taga Santo Tomas kami. Tapos, pupunta pang Brittany Hotel sa may SM Aura, malapit. Tapos, syempre, yung pamasahe na, yung gas pa, tsaka yung toll, balikan. Tapos, ayun. Pwede naman na may pa-deliver din. May additional bayad lang. Pero, abutin pa kasi ng another 5 days. Kasi, kami, outside NCR. So, parang feeling ko mas matatagalan na XCW Express. Kasi hindi masyadong malayo. Tsaka, hindi masyadong kakainin yung buong araw namin. Kasi nga malayo. Update na lang ako ulit. Pag na-approve na yung visa namin after 15 working days. So, tansya ko, since September 9 ngayon, hopefully, September 30 or before September 30, malalaman na namin sa portal ni KVAC yung result. And by September 30, ma-receive na namin yung passport and makapag-ayos-ayos na ng mga bagay-bagay. Yun lang. See you again. W Express here sa K Point. Hi, I'm back again and this is our update sa ating Korean visa application through W Express. So, recap lang tayo. Nagpasa kami ng documents noong September 9. Then, chinek ko sa portal. No data search or no data found para something ganon. 9, 10, 11. Chinecheck ko sa website. So, pagka 4th day noon, so nag-appear na siya as under review. So, application status ay under review.
So, nilagay ko lang din yung passport number namin kasi wala kasing akong reference number galing kay Kiva kasi nga kay W Express kami nagpasa. Tapos yun na nga, di ko lang din kasi sure kung may ibibigay din ba si Kiva kay W Express. Tapos dapat si W Express may ibibigay din sa amin. Kaso wala kasi silang tinetext or mini-message. Tapos nang tinanong ko kay W Express, wala daw talaga. Parang mag-aantay lang daw kami kung kailan may ibabalik yung passport. So, parang, syempre, ano na lang, surprise, kung denied or approved. So, yun, dahil nalaman ko nga, na pwede palang i-search na sa Korea website. So, 4th day, lumabas na yung under review. Then, from then on, lalo ko nang inaraw-araw yung pag-check talaga. Alam mo, kahit Saturday, Sunday, check ko siya. Kasi, kinakabahan ako kung denied ba kami. Kasi, nagkamali ako naglagay sa application form ng anak ko, dun sa passport number niya, ay namali ako nalagay ng passport number niya. Instead of letter C, ay 0 pala yung nakalagay sa application form. So, tsaka ko na lang nalaman yun nung chinecheck ko na sa website. Tapos sabi ko, bakit no data search found? So, yun sa anak ko. Tapos sabi ng asawa ko, lumalabas na under review. Tapos sa kanya wala. Yung pala, muli pala ako ng lagay ng passport. So, dun ako mas kinabahan lalo. Kasi nga, baka syempre, baka maging reason yun para i-deny siya. Parang kapag gano'n, o deny kaming tatlo. Kasi nga, as family kami nag-apply eh. So, syempre, mas grabe yung kaba ko. So, parang, alam mo yun, parang inisip ko na kung hindi, di hindi. Ka-7th working day, approved na kaming tatlo. So, syempre, sobrang saya ko kasi nga, di ba, kinakabahan nga ako para sa anak ko kasi nga may mali akong na ano. Pero ayun, thank you Lord. At ano naman, parang kumbaga siguro baka hindi na lang din siguro nila napansin or something. So, ayun, so nag-message si W Express nung Thursday, so September 25 na for delivery na. So, kung bibilangin natin from September 9 hanggang September 25, it is 13 working days na ipadala na nila ang ating passport. Nung na-receive natin, ay nakabalot lang siya syempre sa W Express na lagayan. Then, yung mga copy lang nung pinagbayaran namin sa KVAC and sa kanila. So, ano lang, yung na-receive namin, paper lang na, nung visa grant notice. So, ayun. So, ito lang siya. Tapos, ayun, nakalagay yung period of stay. So, ayun, single entry lang pala. Single entry lang yung in-applyan namin. Binigyan kami ng 59 days period of stay, then 3 months validity. So, starting September 22 as the date of issue hanggang December 22. So, nitong taon din. Mga gustong mag-apply for Korean visa, so try nyo din si W Express kasi hindi na kayo mapapagod sa pabalik-balik, no, kung pupunta kayong pagpunta sa Brittany Hotel. So, ayun. So, eto na, see you Korea. And siguro din, abangan nyo na lang din yung mga upcoming, yung aming Korea journey as a family, as a first timer na pupunta ng Korea. So, that's all. Bye!